Nilikha niya ang pinakadakilang sniper sa kasaysayan ng Soviet. Halos kalahati ng mga tropang Soviet ang nagsisingil patungo sa kaaway na walang mga sandata ngunit nakaharap sa kanila ang buong armadong mga Aleman. Nang walang alinlangan, ito ay isang panig na patayan. Matapos luminis ang usok, sinimulang linising ng mga Aleman ang larangan ng digmaan upang maiwasan ang isang taong nagpapanggap na patay. Lumingon sila upang barilin ng baliw ang mga bangkay. Ngunit ang isa ay nabuhay pa, kinuha niya ang kanyang baril upang barilin ang opisyal ng Nazi. Ngunit pinahinto ni Vasily na nagpapanggap din na patay. Sinabi niya na isabay ito sa tunog ng mga bomba upang hindi siya mahalata. Marunong ka bang gumamit ng baril? Kaunti. Matapos matanggap ni Vasily ang baril, inilagay niya sa ammo box ang 5 bala na mayroon siya. At pagkatapos ay gumapang sa lupa na naglalayong sa pamamagitan ng isang maliit na butas. Sa tunog ng mga bomba na sumabog, isang opisyal ng Nazi ang nahulog sa lupa. Na hindi napansin ng ibang mga sundalo, kaagad na sinundan ng second guy, ang third, ang fourth guy. Hanggang sa nalaman ito ng natirang sundo, ngunit kaagad niya itong napatay. 5 kalaban, 5 bala ang pumatay sa kanilang lahat. Ito ang pinakabrutal na pagtatanggol sa Stalingrad ng modernong kasaysayan. Nakaharap sa buong armadong hukbo ng Aleman, ang tropa ng Soviet ay dumanas ng matinding pagkalugi. Upang pasanayin ang mga sundalo, lumikha ng pag-asa. Inutusan ng mga nakatataas ang politiko na magsulat tungkol dito. Sa kwento ng kabayanihang milagro ni Vasily sa pahayagan ng militar, si Vasily ay hindi binigo ang lahat. Sa loob lamang ng 10 araw, 40 na mga opisyal ng Nazi ang napatay. Ang hitsura ni Vasily ay nagising ang espiritu ng pakikipaglaban sa mga puso ng mga tropang Soviet. Parami ng parami ang mga naniniwala doon, ang pagkatalo sa mga Nazi ay maaga lamang uhuli. Sa isang misyon, isang bata ang lumapit kay Vasily dahil idolo siya nito. Kaya't niyaya niya siyang umuwi bilang panauhin. Dito niya nakilala ulit si Tanya na ikinagulat niya. Ito ay hindi naging matagal na nagkita sila minsan sa tren. Mula noon ay nahulog ang loob ni Vasily sa babaeng ito, ngunit hindi niya alam iyon. Sa oras na ito, ang politiko ay umibig din kay Tanya. Kasabay ang lumalagong mga nakamit ni Vasily, ang moral ng mga Nazi ay lalong napapailalim sa matinding pag-atake. Upang patatagin ang puso ng mga sundalo, ang kataas-taasang pinuno ng panig ng Nazi ay nagpadala ng pinakamahusay na sniper na nagngangalang Koenig upang pumunta upang patayin si Vasily. Bilang punong guro ng Lysen Sniper School, gumamit lamang si Koenig ng isang araw. Pagkatapos ay nakapatay ng 5 mga opisyal ng Soviet. Mabilis na sumugod si Vasily matapos marinig ang balita. Iniwan niya ang isang kawal upang magprotekta at pinangunahan ang ibang sundalo. At ngayon biglang napagtanto iyon ni Vasily, siya mismo ay nahulog sa bitag ng kaaway. Ang sniper sa harap niya ay peke, kaagad na nagbigay ng utos na umatras. Kaya't alam niya na andito pa din ang kalaban. Hanggang sa nagkaroon ng malakas na pagsabog at yumanig ang gusali. Ang ibang kawal ay natakot at hindi alam ang gagawin. Sinabi niya na walang gagalaw, ngunit ang isa ay tumakbo pa rin. Pagkatapos ay binigyan siya ng pagkakataong na umatras, kaya't nakisama siya sa kanyang kaaway. Ang mga pinuno ng panig ng Soviet ay umabot sa sundalo na dating mag-aaral ng Koenig upang matulungan si Vasily na talunin si Koenig. 2 sa kanila ang bumuo ng isang kupunan ng sniper. Ginamit ang mga taktika upang palibutan ang base ng kaaway at sirain ang pulong. Nagpadala ang hukbong Aleman ng 3 sundalo upang ayusin ang mga sirang linya ng telepono. Ngunit lahat ay pinatay ng mga katulong ni Vasily. Sa wakas ay nakuha nila ang pansin ni Koenig at isang sundalong Soviet na magsuot ng damit ng isang sundalong Aleman. Pagkatapos ay pinilit ang taong ito na ayusin ang linya ng telepono. Ngunit si Koenig ay nalaman niya ang totoong lokasyon ni Vasily. Hanggang sa napatay ang kasamahan ni Vasily, kaya't inisip ni Vasily na ito ay isang bitag. Hanggang sa magsimula na siyang magtago upang hindi siya makita. Nagpunta si Koenig sa lugar ng construction upang mag-ambush ni Vasily. At si Vasily ay kaagad na pumasok sa tubo at ang dalawa ay gumapang. Kaya't kaagad itong napansin ni Koenig at kaagad na pinatay ang kasamahan ni Vasily. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang patalim upang makuha ang baril. Ngunit bigla itong binaril ni Koenig kaya't naputol ito. Sa parehong oras, ang pambobomba ng Aleman ay sumira sa pabrika. Sa kabilang panig, pagkatapos malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Vasily,
kaagad na pumunta si Tanya ngunit malinaw na walang laban siya kay Koenig. Sinabi ni Vasily kay Tanya na huwag kumilos. Kaya't sinilaw nila ito gamit ang salamin. Hanggang sa nakuha ni Vasily ang kanyang baril at kaagad niyang nabaril si Koenig. Dahil sa pagkapanalong iyon ay labis siyang natuwa. Kaya't silang dalawa ay mas lalong naging malalim ang pagsasama. Sa araw na iyon, ang batang lalaki ay naghahatid ng isang mahalagang piraso ng katalinuhan. Natuklasan niya na mayroong maraming gintong lupa sa sapatos ni Koenig. Ngunit ang ganitong uri ng lupa ay matatagpuan lamang sa mga guho ng pabrika. Kaya't kaagad niya itong pinuntahan upang tignan, ngunit dahil sa pagod niya ay nakatulog siya. At nang dahil doon ay hindi niya napatay si Koenig, hanggang sa makita din ang kanyang lokasyon ni Koenig. Kaya't nang babarilin niya na ito, isang sundalo ng Aleman ang nangunguha ng gamit. Binaliktad niya ang katawan ni Vasily at inilabas ang kanyang pitaka. At kaagad na nakita na ang pitaka ni Vasily at ipinalagay na siya ay patay. Ngunit sinabi ni Koenig na ito ay buhay pa at sinabi niya sa bata. Natambangan si Vasily upang patayin, kaya't ang bata na ito ay kaagad na sinabi sa Aleman at nang malaman nilang namatay si Vasily ay galit na galit ito. Dahil kapag nalaman ito ay magiging epekto ito sa moral ng mga sundalo. Ngunit sa sandaling ito bumalik si Vasily kaagad itong sinabi ng bata. Ngunit si Tanya ay akala niyang patay na si Vasily kaya't nagtungo ito upang ihiganti si Vasily. Ngunit sa kabutihang palad ay nagkita silang muli. Nang makita sila ng lalaking ito at mahal na mahal din niya si Tanya kaya't nagselos ito. Upang sumulat ng isang mapanirang sulat kay Vasily sa kanyang mga nakakataas. Sa kabilang panig ang bata ay pinatay at ibinitin sa pabrika. Nang makita ni Tanya ito ay hindi niya kinaya. Gusto niya itong ipaghiganti ngunit pinigilan siya ni Vasily. Ipinangako niya na personal niyang gawin ito kay Koenig para sa bata, upang alisin ang ina ng batang lalaki. Ang lalaking ito ay nagsinungaling lamang na ang batang lalaki ay sumali sa Alemanya. Kaya't kaagad nitong naintindihan at natanggap ang nangyari. Nang oras na iyon habang tumatakbo si Tanya ay tinamaan siya ng bomba. Sa oras na ito, ang dalawang nangungunang sniper na magkabilang panig ay matagal nang nasa pier. Pareho silang naghihintay sa bawat isa na ibunyag ang kanilang mga pagkukulang. Ang politiko ay nagsisi at nasugatan at natagpuan niya si Vasily. Matapos marinig ang masamang balita tungkol kay Tanya, hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. At bago ito mamatay ay tinulungan niya si Vasily upang malaman ang lokasyon ni Koenig. Inilabas niya ang kanyang sarili hanggang sa binaril na siya ni Koenig. Pagkatapos ay lumabas si Koenig upang suriin ang lugar. Ngunit habang naglalakad siya ay bigla siyang napatulala dahil nakita niya si Vasily. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang suot hanggang sa mapatay siya ni Vasily. Makalipas ang maraming taon, nakita ni Vasily si Tanya sa ospital at buhay pa. Ito ay isang totoong kwentong nangyari sa panahon ng kampanya sa Stalingrad. Nanalo si Vasily ng record ng pagpatay sa 149 na mga opisyal ng Nazi. Hanggang sa World War II, pinatay niya ang 400 sundalong Aleman.